Magandang buhay sa ating lahat ng mga mandirigma ng Panginoon. Ah, Napag-usapan namin ni Sister Robot na ito yung mga sinasabi ng Lord ay i-re-record namin para doon sa mga hindi namin nakakasama sa pang alas 5 na sasama-sama sa panalangin through internet. So, kaya ito, pagkatapos na i-record, i-post namin yung mga sinasabi ng Lord para at least marinig nyo. Ngayon, bago yung July 10, kung saan doon kami nag-umpisa uli ni Sister Bobot para doon sa mga pinapasabi ng God, no? Gusto ko lang i-share sa inyo yung sinabi ng God noong December 3, no? Sinasabi niya na December 2 pala. Ito, sabi niya ay, anak, sabi niya ganun, huwag ka matatakot sa mga darating pang mga kalamidad sa inyong bansa. Sabi ko, ay bakit po Lord, ano bang kalamidad ang mangyayari sa aming bansa? Cover me with your precious blood. Tapos sabi niya, anak, tandaan mo, walang imposible sa akin. Ako ang iyong Diyos. Ako ang patuloy nagpapasikat ng araw sa umaga. Sabi niya gano'n, ako ang iyong patuloy na masasandalan sa oras ng kabagabagan. So, ayun, no? So, may mga kalamidad, may mga kabagabagan, ganyan. Kaya sabi niya, huwag kang matatakot, tandaan mo ang aking pag-iingat ay palaging sumasa iyo, sabi niya, at sa iyong sambahayan. Hindi ko kayo iiwan, ni pababayaan man, sabi niya. Ako ang sa inyo ay mag-iingat. Hindi kayo maano ng kahit na anong sigwa na ating kaaway na Satanas at kanyang mga kampon. Ayan. Kaya ayun, sinasabi niya yon na may mga darating na na yun nga, mga kalamidad, mga kabagabagan, ayan. So nung pa lang sinasabi na niya yan, no? And I believe na pagka nag-share si Bobot, sasabihin din niya yung sinabi ng Lord sa kanya during the latter part of 2019. Ayan. Tapos, dumating na yung yung 2020, no? Yung ang Lord, lagi siya may mga sinasabi. At that time, may pinapuntahan sa amin na senadora, senador, ganyan, Pero nung, i-share ko lang, alam ko na, i-share ko na to nung February 10, meron na naman sinabi yung God, tandaan mong walang imposible sa akin. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pang bagay na kahindik-hindik, sabi nga na, ang mangyayari sa inyong bayang Pilipinas. Maraming bagay na nakakatakot ang patuloy na mangyayari pa kung patuloy na gagawa ng labag sa aking kautusan ang mga Pilipino. Maraming nakaambang panganib ang sasapit sa inyong bansa. Kung magpapatuloy sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ang inyong mga kababayan. Marami sa inyong mga kababayan ang patuloy na gumagawa ng bagay na kasumpa-sumpa sa aking harapan. Ayaw ko ng ganyan, anak. Subalit marami sa inyong mga kababayan nagpapatuloy sa pagsamba sa mga imaheng gawa lamang ng kanilang kamay. At iyan ang patuloy nagpapagalit sa akin, anak, sabi ng Lord. And then, yun nga, kasi nga paggawa ng mga rebulto, no? Yun yung ayaw ng God. Kasi nga napakarami rebulto na ginagawa dito sa ating bayan na super lalaki, katulad nung nandun sa Batangas, no? Kaya sabi ng Panginoon, patuloy na gagawa ako ng mga bagay na kagimbal-gimbal, sabi sa inyong bayang Pilipinas, upang mga tao ay bumaling sa akin na Diyos na makapangyarihan sa lahat at tumalikod sa kanilang sinasambang mga rebulto. Sabi niya, malagim ang mangyayari sa Batangas. Sabi niya, kung hindi sila tatalikod sa pagsamba sa higanteng rebultong ginawa nila para kay Maria. So yun, sinabi namin yun sa kay Recto. Ayan, so yun yung mga
sinasabi ng Lord na sabi nga pag-pray natin, panalangin natin, no? Kaya iyan po yun. Ngayon, mga kasunod pa, pero yung mga iba, eto, sabi niya, noong kami naman nagpe-pray, ni Bobot, sabi niya, kinakailang mapaalalahanan sila, no? Sino yun? Sabi niya, palagi niyong iluhog ang inyong bayang Pilipinas sa aking paanan. Maganda ang aking plano para sa inyong bansa. Huwag kang mag-adupili kung ikaw ay aking inuutusan upang kausapin mga taong may kinalaman sa pag-ugid ng inyong pamahalaan. Kinakailangan sila ay mapalalahanan, kaya sila nandyan ay para sa ikayos kabubuti ng inyong bayan. Subalit marami sa kanila ay gumagawa ng mga trabahong lisya sa aking panuntunan. Marami ang patuloy na ginagawa ang mga bagay na kasula-sulakot sa aking paanan. Kaya yun, pag-pray natin yan mga kapatid. Ayan. And then, pumasok na yung pandemya. Ano po, March na. Ayun, tapos, ayan. So, mga kapatid, yan muna ha. Mamaya, gagawa pa ako ng isang video tungkol naman sa July 10. Yung sinasabi na ng Panginoon, bakit bigla na lang kaming talagang everyday na. Kasi nga yung sinasabi ng God na, ito pa pala, bago man yung July 10, ito yung sinabi ng God no March 26. Sabi niya, huwag kayong manatiling nakaupo lamang at naghihintay ng mga pangyayaring yayanig sa buong mundo. Marami binabalak ang China, ito naman tungkol sa China, na kanilang unti-unti sinasakatuparan upang kanilang masakop ang buong mundo. Kaya nga po mga kapatid, sa prayer po natin dapat kasama talaga yung paglaban sa China, sa prayer. Ano po? Tapos ito pa, sabi niya, anak, tandaan mo, magpapatuloy pa ang pandemya na iyan hanggang, ayun, nakat yun, hindi ko na natuloy pakikinig. Tapos sabi niya, madami pang pangyayaring kahindik-hindik, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya kinakailangan kayo ay sa akin kumapit sapagkat ako ang sa inyo ay nangangalaga. Sabi niya, marami pang kapahamakan ang darating, anak. Marami pang, ngunit yan ay hindi makalalapit sa inyong tahanan, praise God, sapagkat ako ang sa inyo patuloy na nangangalaga. Sabi niya, kasi yung mga hinighlight ko, yun lang yung sinasabi ko, pero mahaba yung sinasabi ng Lord. Sabi niya, nais kong kayo ay lumapit sa akin upang maging inyong kanlungan. Yan. Tandaan niyo, hindi ko kayo iiwanan ni pababayaan man. Sabi niya, sa akin kayo magtiwala. Sabi niya gano'n. Sapagkat ako ang Diyos na sa inyo ay nagmamahal at nagmamalasakit. Hindi kita iiwan ni pababayaan man sa gitna ng katatakutan. Merong gano'n. Tandaan mong maraming pangyayari pang yayanid sa buong mundo at hindi lamang sa Pilipinas. Kaya't kinakailangan ipagtiwala niyo sa akin ang lahat. Tandaan niyong ako pa din ang makapangyayari sa kabila ng mga kahila-hilakbot na mangyayari pa sa buong daigdig. Iyan ay sinabi ng Lord noong, kailan ba ito? Noong March 26. Haba nun sinabi niya. Tapos sa March 30, sabi niya, anak, tandaan mo ang inyong bayang Pilipinas ay patuloy na makararanas ng kapigatiang hindi pa ninyo nararanasan sa inyong henerasyon. Maraming pangyayaring hindi niyo sukat akalain na mangyayari sa iyong bayang sinilangan. Kaya sabi niya, kinakailangan ikaw patuloy na sa akin magtiwala sapagkat ako ang siyang sa iyo ay mag-iingat sa gitna ng kapighatiang mangyayari pa sa inyong bansang Pilipinas. Sabi niya gano'n. Tapos ikaw ay patuloy kong papahiran ng langis upang ikaw ay mabisa kang magamit sa panahon ng kabagabagan. So meron mga kabagabagan. Marami sa inyong kababayan ay patuloy. Mga
kapatid, yan po yung unang-una kong video na ginawa. Matagal na, nung pang-July yan, no? Bigla po naputol kasi naubos yung ano niya, yung kanyang memory ng cellphone. Kaya yun, hindi ko na upload. So, ngayon pa lang na-recover. And so, dinudugtungan ko na lang. Pero, actually, tapos na po yun eh. Kaya, gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na yun yung gusto ng God, na tayo po ay mag-prepare because marami pong mga pangyayari pa na mangyayari because ano na po ang tawag dito yung nakikita na natin yung signs of the times ng kanyang muling pagbabalik. So, dapat mag-ready po tayo. At yung mga signs na yan, ayan, mga kung ano-ano na nangyayari sa ating paligid, sa buong mundo, na talagang dapat po ay pinaghahandaan na natin. Yung pag-alis natin dito sa mundo na to, sakaling maging biktima tayo ng salot, ng COVID, o kaya ng mga sakuna, kalamidad, at mga pangyayaring makayayanig sa buong mundo. Ayaw naman po natin mga kapatid na maiwan tayo dito o kaya mamatay tayo nung wala si Jesus sa buhay natin sapagkat nasa Kanya lamang po yung buhay. Diba? Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. So, kung wala pa po siya sa buhay po ninyo, ngayon na po yung panahon para tanggapin niyo po siya bilang Panginoon na tagapagligtas ng inyong buhay. So, kasi saka lamang po magiging handa tayo sa Kanyang muling pagbabalik kapag tinanggap na natin siya bilang Lord and Savior. So, kung di po ninyo siya tinatanggap, ngayon na po yung panahon. Pagsisihan mga kasalanan at talikuran ito at tanggapin si Jesus at mamuhay para sa Kanya. Ibigay natin yung buhay natin sa Kanya upang maging handa tayo sa pag-alis sa mundo at makapiling tayo ng Diyos sa Kanya walang hanggang kaharian magpakailanman. Amen po ba? So, makipag-usap lang po kayo sa Lord. No? It's just a prayer away. Para ka lang nakikipag-usap sa iyong tatay. Ganon. Sabi mo, tinatanggap mo po siya bilang Lord and Savior. So, yan lamang po. At marami pa po tayong gagawin para sa Panginoon bago tayo umalis sa mundong ito. Ako, ewan ko kung kailan ako. Pero, abang nandito ko, sinasabi ng Lord na dapat anak, ipahayag mo ang aking salita. Pero maraming tao, yung nakatagpo, dun sa natagpuan niya. Ako naman, ano ba yung natagpuan ko? Ang Panginoon Jesus na tinanggap ko bilang Lord and Savior noong 1969 pa. I was still a very young lass during that time. And talaga, ang saya po pagka ang puso mo ay punong-puno ng Panginoon. So, yun lang po mga kapatid. Pagkatapos po ng video na to, yun na yung panahon para talagang makipag-usap po kayo sa ating Panginoong Jesus. Naghihintay po siya sa inyo. At siya ay kumakatok sa inyong pintuan. At sino magbubukas, edi yun nasa loob. Kayo po yun. So, yun po yung paraan natin para ang ating Panginoon ay mapapasok natin sa ating buhay. And then, pagka tinanggap niyo po siya, sabihin niyo po sa akin, we can help you sa iyo pong Christian life. Salamat po. So, ngayon po, nagpapaalam na po ako na ako po ang inyong Sister Ori Villanueva. Tawag din sa akin ay Lola Madam. Ano po? At nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang gabay, ay sa iyo ng buhay. Amen? So, bye-bye na po. God bless.